Isang magandang araw po ng pananambahan sa ating mga kapatid ko. Alam niyo po, sa totoo lang, sobrang miss na miss ko na po kayong lahat. Nais ko po kayong makamusta, mayakap, at maramdaman ko yung init ng pagmamahal natin sa ating Panginoon. Pero, mga kapatid, konting tiis lang dahil nasa pandemya tayo at hindi natin alam kung kailan ito matatapos. Pero, nagtitiwala po tayo na ang ating Diyos ay mabuti. At darating din ang panahon na magkakaroon tayo ng physical na worship celebration. Pero salamat pa rin sa Kanya sa mga technology na nagamit ng Panginoon na ito hindi talaga natin mapipigilan na sumamba at magpuri sa Kanya kahit through internet. Kaya nga po, and I hope and I pray na tayong lahat po ay nasa maayos at mabuting kalagayan sa mga sandaling ito at malayong malayo sa anumang sakit o karamdaman ng buhay ng bawat isa. At tayo po sa pagpapatuloy ng mensahe ng Panginoon, tayo ngayon ay nasa series na may title na The Shepherd of My Soul na matatagpuan po natin sa Psalms chapter 23 ng ating mga Bible. Balikan po natin at i-recap natin ang mga nakaraang preaching ng ating mga kapatid ng mga nakaraang Sunday. Di ba yung Psalms 23? Sabi doon sa verse 1, ito po yung nagpapakita na hindi tayo magkukulang dahil ang Diyos ang nagpapastol sa ating mga buhay. Sinasabi rin doon sa verse 1, The Lord is my shepherd, I shall not want. At sa verse 2 naman, pinapakita natin doon, may pastol na handa siyang tumulong sa atin kapag tayo po ay nai-stress. At siya rin ang nagbibigay ng kapayapaan at kapahingahan sa buhay ng bawat isa. At nung nakaraang Sunday nga po, diniskas sa atin ng ating shepherd ang nagre-restore sa tuwing tayo ay naliligaw ng pinagdaraanan po natin. Ang tawag po dun ay restoration. At ngayon po, salamat sa Panginoon dahil sa pagpapatuloy po ng kanyang mensahe, ang pag-aaralan naman natin ngayon ay matatagpuan natin sa verse 4 ng Psalms 23. Pero bago po ako magpatuloy, samahan muna po ninyo ako sa isang panalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na mabuti, Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at kailanman, Diyos na lumikha sa amin, Diyos na nakakaalam ng aming mga ginagawa at iniisip. Batid po ninyo, Ama, sa mga sandaling ito na kami ay lubos na nagkasala sa inyo. Kaya naman, Lord, dalangin namin na kami ay patuloy na pakalinisin ng inyong precious blood. Lord, hiling at dalangin ko rin sa umagang ito, gamitin po ninyo ako bilang mouthpiece ng iyong mayamang salita na anumang pong mamumutawi sa aking bibig ay tunay na bigyan niyo po ito ng diin, kapangyarihan at pagpapalalim pa ng relationship at yung aming comfort na tunay na nagmumula lamang sa iyo, Ama. Nawa, Lord, ikaw lamang po ang maitaas sa aming kalagitnaan upang sa ganon ang pangalan mong banal at ang pangalan mong makapangyarihan sa lahat ang aming maluwalhati habang kami po ay nagpapatuloy ng mensahe mo sa araw na ito. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Ang ating mundo sa panahon natin ngayon, di po ba madalas tayong nakakarinig at niyayanig ng iba't ibang hindi magagandang pangyayari. Unahin na po natin yung latest lang nung nakaraang week ba yun o ilang 2 weeks? Yung mga nakaraang linggo, no? Tinamaan in the first time in the history sa Korea yung super typhoon. At marami po doong mga tao ang labis na naapektuhan. Sabayan pa yan ng paglubog ng isang barko na naglalakbay sa bansang Japan. Marami po tayong kababayang Pinoy doon, lalo't umahigit yung ating mga seafarer, yung mga seaman na nandoon na hindi na makita. At gayon din naman, mga kapatid, no, yung ginulantang tayo ng malakas na wildfire sa bansang California na maraming mga tahanan doon, maraming mga kabuhayan na naroon ang tunay na natupok ng matinding sunog na ito. Sa panahon natin ngayon at sa buong mundo, no, hindi natin sukat akalain na mayroong isang virus. Anong tawag dito? Walang iba
kundi yung coronavirus disease 2019. At sabayan pa yan ng mga balita sa radyo, telebisyon, at tunay nga na nakaka-stress at nakakatakot ang mga ito. Kaya nga po, napakadaming tao ngayon nagkakaroon ng matinding depression, worries, anxiety, at higit po sa lahat, natatakot at mayroon silang fear sa kanilang mga sarili. Pero, ang mensahe po ng Panginoon sa umagang ito ay makakatulong sa akin at sa lahat ng tao na nabubuhay dito sa mundo na tayo dapat ay maging malaya sa anumang takot na na-experience natin sa araw-araw. Kaya nga po, ang mensahe ng Diyos sa umagang ito ay walang iba kundi freedom from fear. Basahin po natin sa Biblia ang sabi sa Psalms chapter 23, verse 4. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me, your rod and your staff, they comfort me. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita sa umagang ito. Mga kapatid, itry po natin sa umagang ito na i-close natin yung ating mga mata within 5 seconds. And our timer starts now. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ano po yung nakita natin? Di po ba wala? Kasi nga nakapikit yung ating mga mata at madilim na madilim. Ano po ang nararamdaman natin? Di ba? Maaaring tayo ay natatakot. Talaga namang nakakatakot ang dilim. Di po ba? At ang takot na yan, ang ating pagbubulay-bulayan sa mga sandaling ito. Alam niyo po, mayroong dalawang uri ng takot na binabanggit sa Biblia. Ang una po, yung nakakabuting takot at nakakasamang takot. Unahin muna po nating pag-usapan ano yung mabuting takot o fear of the Lord na matatagpuan po natin sa Psalms 111 verse 10. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. A good understanding have all who do His commandments. His praise endures forever. So kung meron kang takot o banal na pagkatakot sa ating Panginoon, ito po ang simula ng kaalaman. Ano po yung kaalaman na yan? Maiintindihan at mauunawaan mo kung ano yung mabuti at hindi mabuti sa ating mga buhay. Then, ang takot po ay isang regalo ito ng ating Panginoon sa bawat isa to protect us and to keep us with Him. Ang pangalawang takot naman po ay yung masamang takot o yung spirit of fear na matatagpuan po natin sa 2 Timothy chapter 1 verse 7. Ang sabi po doon, for God has not given us a spirit of fear, but of power and love and of a sound mind. Di ba? Hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng kaduwagan o ng takot. Sa halip, anong ibinigay niyang kapangyarihan? Binigyan niya tayo ng kapangyarihan, pagmamahal at pagpipigil sa sarili. Nagiging masama po ang takot natin kapag tayo ay nalalayo sa ating Diyos dahil sa sobrang fear na nararamdaman natin. Yung tipong kinakain ka na ng takot dahil matindi ang pangamba mo at nalimutan mo na pala na mayroong Diyos na nag-iingat at nagmamahal sa atin. Kaya nga po, pag dumating tayo sa punto ng ating buhay na tayo ay nakadarama ng matinding pagkatakot, ano yung dapat nating gawin para makalaya dito? Una, turn to the Lord. Pumunta at bumalik tayo sa ating Panginoon. Balikan po natin yung ating key verse sa verse 4. Di po ba? Sinimulan ni King David ang verse na ito, even though I walk through the valley of shadow of death. Ito po yung isang paglalarawan o isang ilustrasyon na nagpapakita na kung saan nililid ng shepherd ang kanyang sheep na makapagpapahinga ang kanyang tupa sa mabiberding damo. Hinahanapan niya ng magandang lugar na komportable ang kanyang mga tupa. Pero, bago sila makarating
sa lugar ng dadaanan nila. Mayroong isang makipot na daan at madilim na madilim ito, o kung tawagin natin ay dark valley. Kaya naman, ang sheep ay ayaw talagang pumunta doon sa dark part na yon dahil maraming masasamang hayop ang pwedeng kainin at lapain sila. Dahil naniniwala po tayo, yung dark valley na yan, natatakpan po yan ng dalawang matataas na bundok at nababalot ng madilim na madilim at halos hindi makita ang liwanag doon. Kaya naman, kapag napunta doon ang mga tupa, no, talagang ayaw na ayaw dahil nga may mga possibility doon na mayroong mababangis na hayop na pwede silang kainin, lapain at patayin. Pero dahil nililid sila ng shepherd, alam nilang may magagay sa kanila sa kabila ng kanilang pinagdadaan ng takot o yung daan na punong-puno ng katakutan. Kaya nga, naisulat po ni David at inspired siya yung Psalms 23 dahil mismo sa kanyang sarili naranasan po niya yung buhay na talagang dadaan tayo sa madidilim na bahagi nito. Dahil alam niyo po, personally siya, na-experience niya na dumaan din sa valley of shadow of death. Kaya kailangan natin ng shepherd sa ating tatahaking buhay sa mga sandaling ito. Di po ba sinabi din doon, I will fear no evil. Kaya nga po, sa gitna ng matinding difficult trials, sabi ni David, I will fear no evil. Kasi alam niya na ang nagpapastol sa kanya ay hindi po siya ipapahamak nito. Tayo din po ay kagaya ni David. Dumarating din po tayo sa point ng ating mga buhay na tayo man din ay nakaka-experience ng dark valley o yung madilim na pinagdadaanan ng ating mga sarili. Yung tipong sa palagay sa tingin po natin na nawawala na tayo ng pag-asa at sobrang yung pagkatakot natin at nagkakasakit na tayo at hindi na natin alam kung meron pa bang solusyon, may magandang resulta ba ang ating pinagdadaanan. Dapat ang gawin lang po natin, we need to turn to the Lord. Lahat po tayo ay inahalin tulad sa sheep. Dahil may kanya-kanya tayong direksyon, may kanya-kanya tayong gustong gawin. At tayo din, na mga tupa o tayong mga tao, we are weak, tayo mahinang-mahina. At we are helpless, mga kapatid. Hindi natin kaya kung walang mag-shepherd sa ating buhay. We need our God. Maaring ikaw, sa mga sandaling ito ay down na at bagsak na dahil sunod-sunod yung mga pagsubok at trials na dinadaanan at nararanasan mo. Nakakaramdam ka ng matinding kalungkutan at hindi mo alam kung saan ka pupunta. Turn to the Lord lang, mga kapatid. Bumalik tayo sa Diyos. Tandaan natin, walang bagay na nangyayari na hindi alam ng ating Diyos. Kailangan mo lang lumapit. Sabi nga sa Isaiah, di po ba? 45:22. Lumapit kayo sa akin at kayo ay maliligtas. Kayong mga tao sa buong daigdig, walang ibang Diyos maliban sa akin. Ibig sabihin po niyan, kapag tayo po ay dumadaan sa dark valley ng ating buhay at takot na takot tayo, anong dapat po natin gawin? Lumapit lang po tayo sa ating Panginoong Diyos na buhay at tayo ay kanyang ililigtas at ilalayo sa anumang dilim, sa anumang pagkatakot natin dahil walang ibang Diyos na tayong tatawagin kundi ang pangalan niyang banal at makapangyarihan sa lahat. Kaya nga po, when we go through a difficult time or a valley in life, ano ang maging first reaction ng lahat? Diba? Panginoon, why me? Diba? Lord, Christian naman ako eh. Bakit parang hindi kita maramdaman sa panahon na nandito ako sa mahirap na pinagdadaanan ko? Minsan, ang prayer nga natin, diba? Panginoon, alisin niyo na po ako sa ganitong paghihirap. Mga kapatid, instead of asking God why, bakit hindi natin i-invite ang Diyos sa ating mga sarili? Lalo kapag na-experience natin itong dark valleys ng ating buhay. Panginoon, ini-invite kita
sa aking pinagdadaanan. Hindi ba napakasarap pakinggan? Dahil kung sasabihin natin sa Diyos na ialis na tayo sa ganong sitwasyon, ngayon, hindi niya yan gagawin. Dahil meron siyang perfect timing, perfect time, at tamang panahon para sa ating lahat. Pero, tandaan natin, kung ini-invite natin siya, kahit sa napakahirap pa ng pinagdadaanan natin, mga kapatid, makakasiguro tayong mag-iiba ang ating pagtingin, ang ating pananaw sa ating buhay at ang pananaw natin sa sitwasyon na ating pong pinagdaraanan. Kaya nga po, instead of asking God to change the situation, bakit hindi natin sabihin sa Panginoon, Lord, change me. Baguhin mo ako, Panginoon, yung pananaw ko sa buhay. Ano ba yung favorite na 3 words na nais madinig ng ating Panginoon kapag tayo nananalangin? Di ba? Yung salitang, change me, Lord. Ito yung gustong marinig ng Diyos sa ating mga prayers. Sabi nga, sa Psalms 51:10, isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Ang ibig sabihin po niya, siyasatin natin ang ating mga sarili. Baka may mga nais ipabago sa atin ng ating Panginoon. Alam nyo, minsan ang problema natin, nakapokus lang po tayo sa nangyayari sa ating buhay. At hindi nakapokus sa ating sarili na meron pa tayong dapat baguhin. We need to turn to God. Nais ng Panginoon na ma-encounter natin siya. Lahat ng nangyayari sa ating buhay, lahat po yan ay temporary lang. Dahil nais ng Panginoon na bumalik tayo sa Kanya. Tawagin natin siya, tanggapin natin siya biglang Panginoon at sarili nating tagapagligtas. Mga kaibigan, ano ang bagay na sa panahon ngayon at sa oras na ito na kinatatakutan mo? Nalulungkot ka ba sa pagkawala ng mahal mo sa buhay? Nababalutan ka ba ng dilim na parang sa tingin mo mag-isa ka na lang? O may matagal ka na bang iniindang karamdaman? Takot kang mamatay? Alam niyo po, lahat naman tayo ay mamamatay. Ang buhay natin dito sa mundo ay hiram lang natin sa ating Panginoon. Don't be afraid of death's power. Alam niyo po, sa totoo lang, nung hindi ko pa nakikilala at tinanggap ang ating Panginoon, takot po ako kapag pinag-uusapan ang kamatayan. Dahil ang paniniwala ko, kapag namatay ang isang tao, tapos na rin ang kanyang buhay. Pero, magsimula nung makilala ko siya, nawala na yung pagkatakot ko. Dahil alam na alam ko na sa aking buhay, iram lang natin ito sa Panginoon. At alam ko din kung saan ako pupunta dahil tinanggap ko na siya sa aking buhay at sa aking puso. Kaya nga, kung tinanggap mo ang Panginoon, anuman ang mangyari sa iyong buhay, nakakasiguro kang tayo ay kanyang iniligtas na. Di ba ang sabi ni Apostle Paul sa Pilipos chapter 1 verse 21 to 22a, sapagkat para sa akin ang buhay ay para kay Kristo at ang kamatayan ay pakinabang. Kung ako'y mananatiling buhay, ito'y kapaki-pakinabang sapagkat madami pa akong magagawang mabubuting bagay. Sinasabi dito sa atin ni Apostle Paul, habang tayo ay nabubuhay, no? Isang malaking pakinabang to na kung saan lahat ng gagawin natin dapat magbibigay ito ng glory at luwalhati sa ating Panginoon. At kung mamatay tayo, totoo po yan, para naman ang ating buhay ay kay Kristo Jesus lamang. Kaya nga po, matakot lang tayo kung hindi natin kilala ang ating Panginoon sa ating buhay. Kaya huwag nating sayangin ang pagmamahal ng pag-ibig ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Piliin po nating mamuhay ng malaya sa mga kinatatakutan natin sa ating paligid. At kung sakaling dumating man na tayo ay natatakot, sumandaling huminto, manalangin, damhin natin ang presensya ng ating Panginoon at tilingin natin sa ating Diyos.
na anuman yung nararamdaman natin sa ating puso, pakalmahin niya at isipin natin ang lahat ng bagay ay kontrolado po ng ating Panginoon. Ang lahat po na nangyayari sa ating buhay ay tunay na ito'y temporary lamang. Tandaan po natin, the Lord is our shepherd and He is with us in our valley. Remember, di ba, yung valley ay hindi po yan dead end. Meron pong lusutan yan doon sa dulo. At doon sa pinakadulo po, mayroong liwanag doon. Kaya sinabi doon na, even though I walk through the valley, ibig sabihin yan, makakalakad tayo at makakalagpas sa sitwasyon mo ngayon sa iyong buhay. Mga kapatid, mula nang tayo ay isinilang hanggang ngayon, meron ba tayong naging problema na hindi nagbabago at hindi naitatawid? Isipin natin. Wala naman po, di ba? Nalalagpasan natin ito sa tulong at sa biyaya ng ating Panginoon. Ang kailangan lang natin ay trust His Word. Yan po yung pangalawa para tayo ay makalaya sa ating mga pagkatakot. Di ba? Balikan natin. For you are with me. Di ba? Dito makikita natin na si David, meron siyang kapayapaan dahil patuloy siyang nagtitiwala sa salita ng ating Panginoon na kahit sa may hirap na pinagdadaanan niya sa buhay o bawat takbang niya doon sa bali na yon, lagi niyang kasama ang ating Panginoon at alam niya na mayroong shepherd na nag-iingat sa kanyang buhay ay walang iba, ito nga po ang ating Panginoon. Alam po ni David na anumang dumating sa kanyang buhay, ito ay pinapahintulutan ng kanyang shepherd dahil may dakila siyang layunin. At yung ay magtiwala tayo sa mayamang salita ng ating Panginoon. Ang isang halimbawa nito ay si Job. Hindi po ba? Balikan natin yung kanyang kwento. Si Job po ay biniles ng Panginoon sa kabuhayan, sa mga anak, at tunay na masasabi natin na siya ang pinakamagandang halimbawa sa ikinukwento po sa Biblia. Na kung saan isang araw nag-usap ang Panginoon Diablo at sabi, sino bang anak mo na nandoon sa lupa? Na matuwid. At yun nga, ang pinili ng Panginoon ay si Job. Pero ang sabi ng Panginoon sa Diablo, siyang subukin mo, pero wag na wag mo lang siyang papatayin. Tanong, bakit inalog po yun ng Panginoon? Na dumanas siya ng matinding paghihirap at halos lahat ng kabuhayan, yung mga mahal niya sa buhay ay nawala. At nagkaroon pa siya ng matinding karamdaman. Doon nakita natin, ni minsan, hindi po siya pinabayaan ng ating Panginoong Diyos na buhay. Ano bang sinasabi? Sa Job 23, verse 10 to 11. Ang sabi doon, ngunit alam ng Diyos ang aking bawat hakbang. Kapag sinubok niya, lalabas ang kadalisayat. Yun pala yun, mga kapatid. No, dumarating din tayo sa ganitong mga problema, mga pagsubok ng ating buhay dahil tayo ay tinetest ng ating Panginoon sa ating pananampalataya. Verse 11, pagkat landas niya ay aking nilakaran, hindi ako lumihis sa ibang daanan. Bastang isipin lang natin, ang lahat ng dapat natin gawin ay nakatuon lamang sa ating Panginoon. Dahil naniniwala tayo, we need to be aware of God's presence sa ating mga buhay. Dahil ang presensya ng Diyos, dapat lagi yan sa ating buhay. Every minute, every seconds of our life. Ano man ang ating sitwasyon, ano man ang ating kalagayan sa panahon ngayon, dahil ang pangako ng Diyos sa ating lahat ay mabuti at makapangyarihan. Ano ba ang sinasabi niya? Sa Matthew 28, di po ba? Anong sabi niya doon sa verse 20? I am with you always, even to the end of the age. Di ba? Ako'y lagi mong kasama hanggang sa wakas ng mundong ito. Alam niyo po, habang ginagawa ko itong mensaheng ito, naalala ko na naman yung nangyari sa aking buhay. Ano? Na ako po ay na-declare na meron akong stage 4 brain cancer. Alam niyo po, ang unang-unang problema naming mag-asawa, pagdating mo sa pinansyal, walang-wala po kami. Dahil ang lahat ng pera po namin ay nilaan po namin sa isang negosyo. Pero sabi pa rin ng doktor doon, kailangan mag-prepare ka ng almost 1 million at higit pa para sa iyong operasyon at sa iyong gamutan. At walang-wala talaga kami noon dahil nga ang
talagang pera namin, yung savings namin, ay nandoon sa bakery. Noong una, ayoko magpa-opera kasi nga, wala naman, malaking halaga at hindi ko naman po yun kakayanin. Pero ano yung ginawa namin mag-asawa? Lumapit kami at lumuhod at umiyak din sa ating Panginoon. Dahil yung aming pinagdadaanan ay hindi na po namin kaya. Pero sa halip nun, habang nararamdaman po namin yung aming panalangin, habang iniiyak po namin ito sa Panginoon, naalala po namin yung mayaman niyang salita na hindi niya kami iiwan, ni papabayaan man, anuman yung sitwasyon na nararanasan po namin. At pagkatapos po noon, yung aming prayer, agad pong may nagbigay ng tulong para sagutin ang aking operasyon. At nung na-trace nga po na meron akong stage 4 brain cancer, hindi ko po doon natatapos, kinakailangan ko pa pong magpakimo. So another gamutan na naman ang kailangan. Ang ginawa po namin, lumapit lang kami sa Panginoon. Muli umiyak kami sa Kanya. Hindi po namin dinibdib, tinuhuran po namin. Nanikluhod po kami sa Panginoon at nagtiwala sa Kanyang salita. At pagkatapos ng aming panalangin, hindi po namin sukat akalain na merong tumawag sa amin at nag-o-offer na siya ang sasagot ng aking gamot. Purihin po ang Panginoon sa pangyayari sa aming buhay. Kaya mula po noon, sunod-sunod na po ang tulong na nagmumula sa ating Panginoon. Halos hindi ko na po mapigilan ang pagpapasalamat sa mga taong ginamit po ng Panginoon para po ako'y makasurvive sa malubhang kong karamdaman. At ito pa po ang napaganda. Ni Ultimo 5, wala po kaming nilabas mag-asawa. Dahil alam na alam ng Diyos na siya ang nagpo-provide ng ating mga pangangailangan sa araw-araw. Kaya naman po, ang pagpapasalamat ko sa mga taong ginamit ng Diyos at pinanghawakan po namin ang kanyang mga pangako sa Biblia. Tandaan po natin, ang kanyang salita ay nagiging totoo sa mga taong pinanghahawakan ang kanyang mga pangako. Kaya kung ikaw sa mga sandaling ito ay namumroblema sa salapi, sa bahay, sa trabaho, sa asawa man, o kung ano pa man, mga kapatid, huwag mong sarilinin yan. Lumapit ka sa Diyos, hindi mo kaya yan. Huwag mong tingnan yung sitwasyon mo ngayon. Ang tingnan mo, yung pangako ng Diyos na ibinibigay sa iyo. Don't judge the situation by what you see, but by what God has promised you. Ano ba ang pangako ng Panginoon sa buhay ng bawat isa? Balikan natin yung Isaiah 43 verse 2. Kapag dumaan ka sa malalim na tubig, sasamahan kita. Tumawid ka man sa mga ilog, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog, hindi ka matutupo. Ibig pong sabihin, anuman ang nangyayari sa ating mga buhay, hindi tayo malulunod dahil andiyan ang kamay ng Diyos para po tayo ay ihaon. At din yung katulad ng ginawa niya kay Simon Pedro noong siya ay nalunod, kinuha siya ng ating Panginoon at ganun din ang pagliligtas na gagawin niya sa ating lahat. At kahit tayo po ay nasa matinding pagsubok, hindi tayo pababayaan ng ating Panginoong Diyos na buhay. Katulad po ng kanyang ginawa sa 3 kaibigan ni Daniel na nasa pugon pero hindi po sila nasunog o natupok man. Ito rin po ay sumasalamin sa pag-iingat ng Panginoon sa ating lahat. Dahil kasama po natin ang ating Panginoong Diyos na buhay. Trust His words. Lumapit lang po tayo sa Kanya. Di po ba ang sabi sa Matthew chapter 11 verse 28, kung tayo ay nakaka-experience ng dark valley ng ating buhay, lumapit kayo sa akin. Kayong lahat na nahihirapan at lubang nabibigatan sa inyong pasanin at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Makakaasa po tayo na sa bandang dulo
makikita po natin yung liwanag. At ang liwanag na yon ay tunay na mula lamang sa ating Panginoong Diyos. Be aware of His presence in your life. Maging aware tayo na lagi tayong kasama ng ating Panginoon. Huwag nating isipin na present lang ang Diyos kapag okay na okay ang lahat. Present din ang ating Diyos kahit sa panahon ng ating paghihirap. Our security is not in the absence of danger. Our security is in the presence of our Lord. Kaya naman, we need to trust in His Word para makalaya tayo sa takot. At yung pangatlo po, replace fear with gratitude. Palitan po natin ng pasasalamat ang anumang takot na meron po tayo. Dito po ipinapakita sa atin ni David yung another aspect ng pagpapadama, ng pagmamahal at pagkalinga ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Balikan natin yung ating keywords sa bandang huli. Your rod and staff, they comfort me. Pag sinabi nating rod, ito yung ginagamit ng shepherd to protect the sheep sa mga wild animals na gusto silang saktan at kainin. At din yung staff, ang staff, yung dulo nito ay ginagamit ng shepherd para ibalik ang sheep sa tamang direksyon. Ito rin ang ginagamit ng pastol kapag nauhulog ang tupa sa malalim na hukay. Ito rin ay ginagamit sa pag-guide niya sa kanyang mga sheep. Itong dalawang bagay na ito ay sumasalamin sa kapangyarihan at pag-iingat ng Panginoon sa buhay ni Haring David nung siya ay nasa dark valley ng kanyang buhay. Diba? The Lord comfort me. We need to renew our mind. Di po ba yun ang sinasabi sa Romans 12:2? We need to renew. Baguhin natin ang ating isipan. Isipan na patuloy na nagpupuri at nagpapasalamat sa ating Panginoon. Kaya nga po, palitan natin anuman yung takot ng ating pagpapasalamat sa ating Panginoon. Di ba ang sinasabi ni Apostle Paul sa 1 Thessalonians 5:18, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Ibig sabihin po nito, anuman ang nangyayari sa ating mga buhay, maging maganda man o hindi ang mga pangyayari, patuloy lamang po tayong magpasalamat sa ating Panginoon. Dahil meron siyang magandang plano sa ating mga buhay at isa rin po itong palatandaan ng ating pagpapakumbaba sa harapan ng presensya ng ating Diyos. Natatakot tayo sa COVID na yan, na baka tayo ay maapekto, na mahawaan tayo. Bakit hindi tayo magpasalamat sa Diyos? Kasi ang dami-dami nating natutunan sa COVID. Totoo po yan. Alam niyo po, itong pandemic nito, maraming pamilya, maraming mga tao ang kumikilala sa ating Panginoon. At maraming mga tao din ang nagtitiwala sa Kanya. At maraming pamilya po, ito na po yung opportunity nila na muli mabuo, magpatawaran, at anuman yung mga hindi nagiging magandang pinagdadaanan nila, mag-move on na po sila. Dahil iba po ang pagmamahal na kalinga sa pagmamahal ng ating Panginoon. Alam niyo, sa panahon din natin ngayon, di ba? Hindi niyo ba napapansin? Napakadaming tao ngayon ang naging nature lover. Totoo po yan. Bakit? Kasi dyan lang po sa SM, nakikita mo, napakadaming binebenta at inaalok na iba't ibang uri ng halaman. Kaya mga tao, no, imbis na mag-alala, matakot sa pandemic yan, mag-alaga na lang sila ng halaman at patuloy na magtiwala lang sila sa Panginoon. Dahil ang lahat naman ng bagay na ay nilikha ng Diyos para tayo po ay makinabang. At alam niyo po, dito sa COVID na rin na ito, ipag-pray natin at magpasalamat din tayo sa Panginoon at hilingin natin sa Kanya yung mga frontliners na talaga namang inilalaan nila ang kanilang mga sarili at yung buhay nila sa pangangalaga ng mga taong may sakit na COVID. At din naman, ipag-pray din po natin yung mga pasyente ng COVID na ito nang dalangin natin ay makarecover kaagad-agad. Alam niyo po, natutunan din natin na ang buhay simple lang talaga, na hindi naman pala natin kailangan magharbong buhay, di ba?
Yung tipong pag may pera tayo, kain dito, kain doon, kain tayo sa labas, yung paboritong restaurant, no? Yung McJollibee, tama ba? O McDonald's at saka Jollibee. Dahil alam nyo nung nag-isip yun, nabuhay tayo sa malunggay, talbos. Naku, sinamahan pa yan ng paborito namin. Yung sardinas ay panalo na. Busog na po kami. Kaya ang dami nating dapat ipagpasalamat sa ating Panginoon, sa ating mga buhay na ito. At higit sa lahat, meron tayong Diyos na gumagabay sa atin. Meron tayong Diyos na nagpoprotekta sa ating lahat. Lalo na sa panahon na tayo ay nasa madilim na bahagi ng ating buhay ngayon. Kaya nga po, pasalamatan natin ang ating Diyos sa buhay at kalakasan na meron po tayo sa araw-araw. Kaya kung sa tingin natin, tayo ay talunan dahil nawalan tayo ng trabaho, nagsarado ang kumpanyang pinapasukan natin, nawalan tayo ng mga material na bagay, magantay ka lang kapatid. Dahil bawat isa sa atin, mayroong nilaan ang Panginoon. Ang kailangan lang, we need turn to God, trust His Word, and always thank Him anuman ang mangyari sa ating mga buhay na tayo ay magtatagumpay. Tandaan natin, your story doesn't end in defeat. It ends in victory. Tandaan po natin, pag anak ka ng Panginoon, ang istorya ng iyong buhay ay hindi magtatapos sa pagkatalo, kundi sa pagtatagumpay. When you face difficult times, know that challenges are not sent to destroy you. They're sent to promote, increase, and strengthen you. Mapapansin natin, pag nalampasan natin ang matinding pagsubok na yan sa ating buhay, napopromote ang ating pananampalataya at nadadagdagan pa sa ating Panginoon. As mas lalo pa tayong nagiging close sa Kanya, mas lalo pang nagiging malalim ang ating relationship sa Kanya, at mas lalo pang tayong magtiwala sa Kanya. At kaya kapag dumating ng panibagong pagsubok na naman sa ating mga buhay, mas madali na natin itong haharapin dahil alam na natin na hindi po tayo nag-iisa. Kaya pag dumaraan ka ngayon sa valley ng shadow of death, instead na matakot, mangamba, magpasalamat ka sa ating Panginoon dahil sa madaling na bahagi ng iyong buhay sa ngayon, nandyan mo makikilala at magpapakilala kung sino ang tunay na Diyos na buhay na mag-iingat at magliligtas sa iyo. Ang nagbibigay sa iyo ng kapahingan, ang Diyos na nagbibigay sa iyo ng kapayapaan, at ang Diyos na mayaman sa lahat. Kaibigan, maaaring sa mga sandaling ito, first time mo na makarinig, makapanood ng salita ng Diyos, at ikaw ngayon ay dumaranas sa matinding dark valley ng iyong buhay, at takot na takot ka, at sa palagay mo yung pinagdadaanan mo parang down na down ka na, depressed ka, labis kang nag-aalala at nangangamba, at masasabi mong nasa madilim na bahagi ka talaga ng buhay mo, at nais mo sa iyong sarili na makalaya, makaalis, makalagpas sa pinagdadaanan mo sa panahon ngayon, at nawa sa iyong sarili din, nais mong makita ng tunay na kasagutan, na tunay na liwanag ng iyong buhay. Subukan mong tanggapin ang ating Panginoon sa iyong puso at sa iyong buhay, at papasukin siya sa iyong sarili. Mga kaibigan, kung nais mo, sumunod ka sa aking panalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay Ama na ako ay madalas na nagkakasala sa inyo. Napakadami ko pong pinagdadaan ng problema. Nais ng puso ko ang tunay na liwanag na nasa iyo lamang, Panginoon. Patawarin po ninyo ako sa lahat-lahat ng mga nagagawa ko pong pagkakasala sa inyo. Hindi ko po kaya, Panginoon, na iligtas ang aking sarili. Ako po ay mapapahamak ng hiwalay sa iyo. Ako po ay naniniwala
na ikaw po ang tunay na Diyos na magbibigay ng solusyon sa lahat ng aking pinagdadaanan. Sa araw na ito, Ama, patuloy po na ako, na ikaw, Panginoon, ay tinatanggap ko sa aking puso, sa aking buhay bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Kayo na po, O Diyos, ang mag-lead sa akin sa tamang landasin ng aking buhay. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. At tayo naman po, mga kapatid, manalangin po tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay Lord na kami ay nagpapasalamat sa araw na ito sa pagbibigay niyo po sa amin ng pag-asa sa kabila ng mga pinagdadaanan po namin mga problema at pagsubok. Meron po kaming Diyos na magko-comfort, meron po kaming isang Diyos na nagmamahal, at meron kaming isang Diyos na nagpo-protect sa buhay ng bawat isa. Nawa, Lord, ang mga salita mo ang siyang magpatatag at siya pang magpalago sa aming buhay espiritual. Patnubay at gabay po ang aming dalangin sa umaga ito. Kaya, Panginoon, ang lahat ng ito'y ibinabalik ko po sa matamis na pangalan ni Kristo Jesus na aming tagapagligtas at Panginoon ng aming buhay. Amen at Amen. Isang payo lang po ang iiwan ko sa ating lahat. Magpasalamat sa Diyos sa tuwing daraan ka sa matinding pagsubok. Dahil dito mo makikilala ang tunay na Diyos. Walang ibibigay na hindi mo kaya. Manampalataya ka lang sa Kanya at makakaasa kang kasama mo siya. And God bless us all. Sa Diyos po ang papuri at pasasalamat.